Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Pisces sa period na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading natin or mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading natin, edi baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender, mamaya gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo nang pansinin ang gender. Di ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up ko. Energy. Walang masama kung papanoorin ang Sun, Moon at rising sign, kasi baka alin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. Anong meron? May heart eh. So probably relationship to. All about love life. Basahin muna natin. Flatterer. Ito. Gamblers. So again. Heart. At garden. Ang dating kasi sa akin, whether nangyayari na to o mangyayari pa lang, pero sa senaryong sasabihin ko ngayon, kasi maraming senaryo to. Teka, ilang senaryo ba yung naisip ko? Isa pa lang naisip ko. So, depende kung ilang senaryo ang maisip ko. Pero dito sa sasabihin ko, ngayon, single yung tatamaan. Hopefully single ha. Wag nang sumama yung mga in a relationship na may ka-flirt pa. Pero dito kasi ang dating may dating app dito kasi may magte-take risk magkaroon ng relasyon sa pamamagitan ng dating app nga sinabi ko. Dating app or social media. Ngayon, kung hindi nila trip yun, ang dating willing makipag-socialize yung tao dito or baka eyeball na to, makipag-eyeball or pumunta sa lugar na maraming tao, doon magbi-build ng connection, at sa pamamagitan noon ng pag-build ng connection, friendship, kung baga ang pinakamotibo ay makahanap ng right person, Mr. Right, Miss Right. Ano ba? So, yun yung unang senaryo, all about relationship. Kaya lang, naisip ko kung may pangalawa pa ba. Kaya lang kasi specific love life kung relasyon. Doon tayo may problema sa relasyon. Kaya nga sabi ko sa inyo, kung in a relationship, wag na mag-flirt kasi may magte-take risk dito na sumugal. May gamblers kumbaga may iba na gusto lang mag-have fun. So ayun, baka masabak sa third party situation, although yun lang naman ang motibo, mag-have fun, hindi naman talaga seryosohin, pero mali pa rin, di ba? Or again, regardless kung have fun lang ba talaga ang motibo,
may iba kasi na nagbi-build ng roaster or tawag doon rebound, nakapagbalit siya dun sa jowa niya, may backup pa siya. So again, case to case basis, medyo alanganin tayo dun sa relationship, pero okay naman sa single. Hindi ko na mapaikot yung scenario kasi heart ba naman, hindi ko ma-relate sa career. Doon na lang, relationship, all about relationship tong unang spread. Pero ibang case din ay yung pangalawa, siguro baka makahiligan ng iba sa inyo ang yun nga, gambling. May gambling dito. Any form ng gambling. Anyways, hindi tayo sa susunod. Away na doon, pero at least una siya, diba? Unang card. Pero don't worry, meron pa namang dalawang card pang lalabas dito. Rider, tenderness. Wala to. Ano yan? Nag-aaway, Kasi kung away yan, let's say sa relationship, so dun muna tayo sa topic ng relationship. Paparating pa lang, rider to. Paparating pa lang yung cross, yung burden. So, ibig sabihin, mangyayari pa lang. May kasi tayo dun, Queen of Cups. So, mangyayari pa lang. Nagbabadyang relationship issues. Teka, maglalagay tayo ng zodiac sign para specific. Sino yung dapat mag-ingat? Pero sana hindi ko malimutan. Sige. Lagyan na natin ng zodiac sign. Kaya lang, iniisip ko baka malimutan ko yung mga susunod kong sasabihin. Sige na nga. So, okay, mag-ingat yung mga in a relationship kung ito yung partner nila, Sagittarius, partner ng Pisces, Sagittarius, Leo, the Fool, Aquarius. So, again, kung ang partner ng Pisces dito ay Sagittarius, Leo, Aquarius, beware kasi paparating pa lang yung delubyo for some reason. Hindi ko alam kung hindi specific walang wala tayong specific clue kung to. Ang sabi lang paparating. Rider kasi parang arrival. Hindi ko rin naman masabi kung cheating kasi wala kang specific clue. Ang sabi lang mag-aaway sila. Ito yung relasyon. Ngayon,
Ah, kung dito relasyon, babae, eto dito na natin i-specify yung gender. Ay no, Queen of Hearts. Babaeng may anak. May anak eh. Mapapa-away dito. So, iniisip ko, bakit? Ito kasi parang miscommunication eh. Or gossip. So, bakit siya napaaway? Ayun. Dahil sa misinformation or gossip na nakarating sa kanya. Okay? So, ang apektado ay babaeng may anak. Okay? Huwag ka nang tawag doon? I-explain pa ng mas malawak dahil wala akong makitang positivity eh. Lang naman mag-focus tayo sa pangit na reading eh kasi nasimulan ng quarreling or ano ba yun? Oo nga, quarrel. Doon na tayo sa medyo magandang vibe naman, di ba? Hopefully. Depende kung anong lalabas dito. Dark-haired naman Ito presents. Ano yun? Key. Dark-haired man. Presents. Key. Bouquet. So, ang bida natin na ito. Lalaki. Sabi, dark-haired man, edi itim pa buhok. Purong itim pa buhok. Kasi page yun. Page. Jack of Spades. Lalaking itim. Purong itim. Ang buhok or sabihin natin teenager to 25 years old or regardless kung anong edad, basta itim pa buhok niya. May iba kasi na nasa 40, itim pa rin buhok. Ang swerte naman nun. So case basis. Kung hindi puti ng buhok edi siya to. May clue tayo. Dark-haired man or anyone na malapit sa inyo na lalaki pero mas bata sa inyo, whether anak nyo to, partner, sibling, or anyone na yun nga mas bata sa inyo na malapit sa inyo, basta lalaki. Anong meron? Gift kasi tong dalawa or pleasure, surprise. Eto key. Sabihin natin unlock o unlock. Ang dating sa akin, may magre-regalo sa inyo. Makakatanggap ang iba sa inyo ng regalo or surprise mula sa taong to. Or baka kayo yung magre-regalo or magse-surprise sa taong to. Kasi pwedeng vice versa. Either siya yung magse-surprise sa inyo or magbibigay ng regalo. Pag sinabi mong regalo, basta mahahawakan, money, food, gifts. So yan, whether kayo yung magsisend sa taong to nung binanggit ko or siya yung magsisend nung binanggit ko papunta sa inyo.
or let's say unexpected proposal to, promise, offering, opportunity ay posible rin sa period na to, whether kayo to or ito yung tatamaan ng reading nakakilala nyo. So in short, magiging blessed ang tawag dito Pisces sa period na to, kasi nga makakatanggap siya ng good news, pwedeng promotion, breakthrough. Ang mahalaga ay magiging masaya siya, okay, or yung kakilala nyo to, kasi nga kung di applicable sa inyo, baka sa kanya tumama, okay. Pero dito sa dalawang to, baka pabango makeup, kaya lang lalaki. Pabango, pwede rin naman pabango. O baka siya yung magregalo sa babae na Pisces, makeup or damit. Kasi ano to all about beauty. Pwede rin ganun kasi case to case basis, di ba? Ano pa ba? Ngayon, reconciliation ay posible. Peace offering pala yung gift na sinabi ko, ito. Peace offering, itong dalawa. Solution, pleasure. So more like peace offering. Depende. So pwede rin naman tong kapatid nyo kung kaaway kayo nitong brother nyo na mas bata sa inyo. So again, case to case basis dahil ito ay general reading. Or partner. Basta may peace offering dito, o baka bulaklak yung ibibigay niya. Flower bouquet. So again, reconciliation. Pwede rin tong ligawan factor. May mandiligaw dala niya na yung gift niya. Ito yung flower. Gift niya, flower. Ito, i-reveal na niya yung kanyang feelings, confession. So again, sa kanya manggagaling yung confession, revelation. Whether kayo to or ito yung kakilala nyo. Basta, yun yung clue natin. Yung itsura kasi lalaki, itim buhok. Alin man sa description ko, diba? Lalaki, itim buhok, 25, ayan ba yun? Teenager to 25 years old. Friend, family member, o baka sa kanila tumama yun, or someone na may trabaho. Anyways, ilang minuto na ba ito? 19 minutes. Sige, dito na tayo sa collective reading, kasi dun sa Aquarius hindi na ako nakapag collective reading, nasobra na ako sa time. Kung baga, hindi ko na maisingit yung collective dahil tatagal. So ngayon, singit ko na agad tong collective, baka matulad pa sa Aquarius.
So, yung collective reading natin, pwede mag-resonate sa inyo, sa person nyo, kakilala, or idol. Mamaya, i-describe ko naman kung ano nangyayari para malaman nyo kung para sa inyo ba yung reading o hindi. May mga clue rin naman na lalabas mamaya. Ano to? Teka, taas natin ng konti. Ito, lalaki, oh. Sabihin natin lalaki ba? Kung walang lalabas na ibang gender, edi lalaki. Ito. So, ang nakukuha kong scenario, tawag dito, wala pa tayong scenario kundi clue. Wala akong makuha ang scenario eh. Nalid na lang ako sa clue. Ito yung clue. Para malaman nyo kung kayo ba to, person nyo. Kakilala o idol. Lalaki ha. Lalaki. Pamilyado. Kasal. Payat. Ayan. In a relationship siya. Current situation, still married. Or who knows kung ano. Married ba siya or hindi. Basta ang definite na clue ay pamilyado siya. Okay. Regardless kung kasal o hindi, basta pamilyado siya. At sila pa rin. Sila pa rin nung partner niya. Okay. Yun yung clue natin para malaman nyo para sa inyo ba yung reading o hindi. So, again, payat siya. Payat or siguro magaling siya sa English or marami siyang language na alam. Kasi may ganon, di ba? Dito sa Pilipinas, maraming dialect. Marami siyang dialect na alam. Or language. Or baka nagtatrabaho siya sa communication field. So, ano yung communication field na yan? Teacher, DJ, DJ, di ba? News anchor, may kinalaman sa journalism, writer, editor ba? O sige, pwede ng editor. Ng magazine, di ba? Ganun. Sa communication field, edi call center agent, anything na may kinalaman sa communication, broadcasting, writing, news, language, o teacher nga. Poet, vlogger, ayan. Basta doon umiikot yung work niya. Or again, kung walang ganong work, marami siyang alam na dialect.
or language. Ano meron? Ano to? 10 oops, ones, ito 3, ay 3, 4 pala to. Ito lang nakita ko, 3 pa pala. 4 of cups, hang. Well, for some reason na-stress siya dito. Bakit? Bored siya. Bored. Ngayon, ito stress siya, bored. Hangman sabihin natin, ewan ko, lonely siguro siya, or for some reason gusto niya mapag-isa. Parang lagi siya nagmumuni-muni. Ganon. Then the team, marami siya sigurong iniisip, whether nangyayari na to or mangyayari pa lang. Ganda ting. Ngayon, yan natin ang susunod na detalye. Kaya lang naiihina ako. Ilang minuto na ba ito? 26. Kung matagal pa ako magpipigil ng ihi. Ihina ako. Parang di ko na-carry. Baka magkasakit ako sa kidney o bladder. Teka, tapusin ko muna ito bago ako umihi. Hindi rin kasi makapag-focus Ayusin ko lang to. Baka malimutan ko pa ayusin pag kagaling ko sa CR. Ayan. So, pause muna tayo. Bibalik din ako agad. Ilang minuto to? 27. So, simula na tayo. Anong meron? Kanina ay 8 of cups, the moon. Ito 9 of wands. Ano meron? Bakit may 8 of cups, the moon. So, ang dating sa akin, whether nangyayari na to or mangyayari ba lang, may someone na lonely or disappointed. Baka siya na yun, yung lalaki. Yung kasi meaning nito or kung di man ganon, gusto try ng something new, mag-explore. Maganda kung clarify natin. Kaya lang nasundan naman ng the moon. So, ito ay illusion, di ba? Confusion. Secrecy. So, tingnan natin. I-clarify natin itong dalawang to. Isang card na lang. Pero kung di ko pa mag-gets, di dalawa. Ano kaya itong dalawang to? Bago tayo tumungo dito sa 9 of wands. The world naman to. Hindi ko magets Kaya dadalawin natin. O baka tatlo. Kasi okay naman yun. The world Ito, 5 of cups. Teka, 5 of cups.
Disappointed, diba? Tower. Iniisip ko, saan nang galing ba yung disappointment? Disappointment, loneliness. Give me the world. Baka magkaiba sila ng world. Kaiba ng world. Oh, who knows? Baka long distance relationship to. Napalayo dahil sa work, or who knows, baka magkalayo na talaga. Pero imposible eh. Pamilya sila eh. Baka nag-abroad yung isa, or umuwi sa Pilipinas yung isa, o para silang nasa abroad. Kasi to eh, world nga eh, di different continent or different religion or different age. Baka sobrang tanda nung isa, baka ganito talaga yung hitsura ng lalaki. Oh, may edad na. Hindi sila compatible dahil sa laki ng agwat ng edad, who knows. Ayun, sabihin natin different continent, different age, baka sobrang tanda nga, kaya ba sila ng edad, age gap, malaki yung agwat ng age, different religion, different beliefs, or kung di man ganun ay sabihin natin parehas naman nasa Pilipinas, kaya lang lagi nagta-travel. Lagi may, yun yung work eh. Sabihin natin driver siya ng kung ano man yan, or tawag doon, yung nagdadrive ng truck, may mga goods siyang dala-dala. Basta driver. Pero naman sa transportation ng something, ay baka yun, wala silang time sa isa't isa dahil laging ang malayo, dahil yun yung work eh. Nagta-travel yung asawa, ewan ko sino, lalaki ba, babae. Pero sabihin natin, yun nga, work na wala nang time sa isa't isa, o baka long distance, kalayo. Literal na magkalayo, parehong Pilipinas, pero masyadong malayo, or nasa abroad. Na para bang lonely. Tingin ko yung lalaki yung lonely. Pero at least walang lumabas na, third party. Kasi nangangamba ako dito sa damon. Sasabihin natin yung damon na lang ay all about lagi nag-iisip, moody, dramatic, emotional. So tingin ko yung lalaki yung nagiging emotional due to differences nila sa buhay nila, ganon. O baka foreigner yung partner. Pag foreigner, di magkaiba talaga sila. Di ba? Ng culture. So, malaki talaga ang pagkakaiba. Kung foreigner. Anyways. Kuha pa tayong bang detalye. Pero at least alam na natin bakit ganoon. Sad yung lalaki. Kala ko nga dito, balak niya mag-cheat. Pero, kinlarify natin wala naman ganun. Pero who knows? May mga cards pa kasi tayong ilalabas So, baka doon lumabas. Huwag naman sana.
Di ba? Wala naman sanang cheating. Anyways, judgment. Ay, ito wala. Kalimutan ko sabihin to. Focus lang tayo dito. Saka dito. Kalimutan ko to. So, kahit gano'n na sad yung lalaki, nandito tong 9 of Wands. So, ang dating sa akin, kahit nga sad, wala naman siyang balak makipag-iwalay. Dahil yan yung card ng perseverance or pagiging determined in a way na hindi agad sumusuko. Ngayon, judgment. Ito, judgment. 6 of Wands. Ito, 3 of Cups. Well, since nandito tong judgment, ano yan Scorpio, Pluto diba? Pluto, Scorpio. Di pwede rin siyang all about transformation. Tingin ko from sadness makakawala siya doon. Kasi nga, nandito na yung judgment So, ewan ko, baka may ma-realize siyang something. Kaya, nagkaroon ng transformation. Since katabi naman nito itong 6 of Wands, tingin ko may good news na paparating. Okay, kaya naiba yung ihip ng kapalaran. Nag-iba yung mood niya. Okay, so who knows kung anong good news ito? Unexpected money, unexpected career opportunities, or anything to do with recognition, victory, or success. So again, may good news na lang in short na paparating na pwede mag-cause ng 3 of Cups celebration. Ngayon, 9 of Cups pala to. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 of Cups, Wheel of Fortune. Maganda to. Sana maganda rin to. 5 of Swords. Pero maganda tong dalawa. Kaya 5 of Swords yun. 9 of Cups, Wheel of Fortune, no? Naging 5 of Swords. Yung dulo. Clarify ko nga itong kasi maraming meaning to. Hindi lang naman siya negative agad-agad, diba? Depende sa partner. Sabagay, okay naman to. Pero maganda pa rin kung clarify natin tong 5 of Swords para malaman natin kung positive o negative yan. 2 of Swords. Ala. Talagang may problema sa part na to Kasi may wish siya na maaaring magkatotoo. Baka yun na yung good news. Magiging fortunate siya. Kasi nga, may wish siya na magkakatotoo. Magiging blessed siya dito. Kaya lang, 5 of Swords, Tapos, kinlarify ng 2 of Swords. Ano kaya yun? 5 of Swords. 2 of Swords.
So, ang ending after nito, iniisip ko kung baka may ma-encounter siyang problem. Kailan 2 of Swords. Conflict din kasi to challenge 5, diba? 5 tapos Swords. Parang conflict sa isip, tag dito, problema siya. So iniisip ko ano yung 2. Maybe due to wrong decision, wrong choice. Kasi sabihin natin kapera man siya, magiging poor decision making na tong dalawa. So ano yung poor decision making? Baka magastos niya yung pera, sayang naman. Kumbaga imbis na maipon niya, edi naubos lang ng ganun-ganun sa hindi importante. Or nagkamali siya ng pinagkatiwalaang tao. So paano yun? So let's say nagkapera nga siya, may blessing na dumating sa buhay niya, edi sabihin natin yun nga, pera, kamali siya ng pinagkatiwalaang tao. Paano yun? Siguro all about business or pagpapautang na yun nga, nag-fail. Beware na lang para hindi mangyari. Kung nakuha nyo na tong sinasabi kong blessing, beware dun sa sinasabi kong to. Okay? Para hindi na siya mag-manifest. Beware sa decision making tungkol sa pera, business, or pagpapautang. May small portion na naisip ako. Hindi naman lahat, pero small portion nga ibig sabihin. Selected few people lang baka tamaan ito. Na parang deception kasi din to na parang naloko siya. Tawag dito, parang na-scam. Beware. Kasi doon napapasok yung tawag dito, napunta siya sa sitwasyon na di niya alam nung gagawin niya, paano niya mababalik yung nawala sa kanya sa 2 of Swords. So beware sa topic ng career din. Pwede rin to yung na-scam sa pera, or paano ba yung scam sa pera? Investment scheme, ganon. Investment scam, or pwede rin career in a way na pinangakuan ng trabaho. Too good to be true. Tapos napunta siya sa sitwasyon na sana hindi na lang niya tinanggap yung trabaho. Bakit? Kasi naloko nga siya sa job description or sa salary. Na parang ang laki nga ng sahod, kaya lang pagdating niya dun sa abroad, let's say ganun, kulang, kumbaga sa piso ang laki niya, pero kung sa cost of living dun sa abroad, kulang yung perang yun na malaki sa piso. Gets nyo? So sabihin natin kikita siya doon na
70,000 per month. Kaya lang magastos yung upa, pagkain, pamasahe, gas. Ubos din agad yung 70. Konti na lang matitira ba? Pero kung sa piso, ang laki nun, di ba? 70,000. Kaya lang nga, dun sa abroad, kukulangin yung 70,000 na yun na sweldo. So, case to case basis. So, beware na lang para hindi na magmanifesto itong dalawa. Okay. Mag-ingat sa mga decision. Yun. Yun lang yun. So, specific yung di ba? Yung clue natin, lalaki, di ba? Yung tatamaan, pamilyado. Ang dami nung sinabi ko kalimutan ko na rin. Yun lang naalala ko, pamilyado. Regardless kung kasal o hindi. Ayun. Hindi naman relationship to. Diba? Ay, sabagay. Pwede rin. Halo-halo na kasi lumabas So, dahil dyan, maglagay tayo ng clue. Ito yung possible partner, since pamilyado naman siya. Possible partner ng Pisces dito sa reading na to. Isa sa water sign, Cancer, Scorpio, Pisces. Mga kapwa niya Pisces siguro. Water sign ulit. Ito rin yun sinabi ko dito, Page of Cups kasi ganun dating sa akin, isa sa water sign. Ito, water sign na naman, isa ulit sa water sign, Cancer, Scorpio, Pisces. Umulit lang tong dalawa. Ito, Libra. So, yun yung possible partner ng Pisces sa reading na to. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.